Kamusta ka? Muli ito si Kuya Paul Valenzuela ng Growing Christ. Paano ba natin malalaman kung tayo ay tunay na ligtas na? Kapag tayo ba ay member na ng isang simbahan at nagsuserve sa isang ministry? Kapag tayo ba ay tumigil na sa mga maling gawain natin from the past? O tayo ay minsang nanalangin ng pagtanggap kay Jesus o yung tinatawag na sinner's prayer? Ikaw ba ay ligtas na? Sa kabaliktaran naman, alam mo tinanggap mo si Kristo pero may mga kasalanan ka pang hindi mabitaw-bitawan. O di kaya, tinanggap mo na si Kristo pero hindi ka nakakapag-share ng gospel sa iba. Ibig pa sabihin nito ay hindi ka talaga ligtas? Bibigyan ko lang kayo ng ilan sa mga signs na ang isang Kristiyano ay tunay na may relasyon na sa ating Panginoon. Pasensya na po patungkol sa may ibang paniniwala about salvation, pero ako po ay stand on my faith na kapag tayo ay tunay na ligtas na, kahit ano ang mangyari, tayo ay sa Kanya na at wala nang makakapag-alis sa kaligtasan na ibinigay ni Lord sa atin. Kung tayo man ay nagkamali, God is always gracious and merciful at tayo ay paulit-ulit niya na patatawarin with our genuine repentance. Sige, tayo magsimula na. Simulan natin sa number 1, ang faith in Jesus Christ. Natatandaan mo ba yung unang pagkakataon sa buhay mo that you have prayed earnestly and you have surrendered your life to Jesus? May natatandaan ka ba na moment na iyon? Ito yung moment sa buhay mo na ikaw ay nanalangin at sigurado at ramdam na ramdam mo na si Kristo ay tinanggap mo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito din yung pagkakataon na naniwala ka na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus at nabuhay muli. Kung wala kang matandaan na ganitong pagkakataon na nangyari sa buhay mo, kapatid, check your heart at makipag-usap ka sa ating Panginoon. Kung hindi mo alam ang iyong gagawin, maaari kang humanap ng makakatulong sa iyo sa loob ng inyong simbahan. Mag-iiwan rin ako ng link doon sa description ng video na to. Number 2 is repentance. Dahil ang Diyos ay banal, ayaw niya sa kasalanan. Kaya naman, kung tinatanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang Holy Spirit ang magko-convict sa iyong mga kasalanan. Alam mo ba na sa pagkakataon na yun, makikita mo sa sarili mo na napakadumi mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman hindi mo mapipigilan ng humingi ng tawad sa Kanya. Sa pagtanggap mo sa Panginoon, hindi ka magiging perpekto at magkakasala ka pa rin. Pero ang isang tunay na Kristiyano ay patuloy na kinakausap ng Holy Spirit lalo na sa pagkakataon na tayo ay nagkakasala sa Kanya. Kaya naman habang lumilipas ang panahon, hindi mo nagugustuhin na ma-offend natin ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay tunay na ligtas, sa tuwing ikaw ay magkakasala, tayo ay hihingi kaagad ng kapatawaran sa Kanya. At ito ang maganda, sa pagpapatawad sa iyo ng Diyos, pagkatapos Kanyang patawarin, ang tingin niya sa iyo ay parang as white as snow at hindi nanunumbat ang ating Panginoon. Pero syempre, sa bawat pagkakasala na ating mga nagagawa, patatawarin tayo ng Panginoon, pero meron tayong mga consequences na mararanasan. Ang susunod ay ang fruit of the Spirit. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang Holy Spirit is now dwelling in your heart and mind at patuloy kanyang babaguhin. Kaya isa sa mga palatandaan na ikaw ay tunay na ligtas na, nagkakaroon ng unti-unting pagbabago sa iyong character, attitude, principle sa buhay, perspective sa buhay na nagtutugma sa teachings ni Lord from the Bible. Higit sa lahat, isa sa pinakamahalagang fruit na mayroon ng isang tunay na Kristiyano ay ang kakayanang magmahal una sa ating Panginoon at sa mga taong nakapaligid sa atin. Isa sa mahirap gawin ay ang magmahal ng mga taong hindi kaibig-ibig. Pero alam mo, hahanga ka sa ating Panginoon dahil matututunan mong mahalin yung mga taong hindi kaibig-ibig dahil sa biyaya na rin niya. Para kang isang kukun na sa dahan-dahan na proseso, ikaw ay nagiging isang magandang paru-paro. Pero kung ikaw ay matagal na Kristiyano at wala kang nakikitang pagbabago sa buhay mo at mas sinusunod mo ang sarili mong kagustuhan, kasiyahan, baka lang kapatid,
wala ka pa talagang Kristo sa iyong buhay. Punta tayo sa pinakahuli, the presence of the Holy Spirit. Isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa isang taong mayroong tunay na relationship sa ating Panginoon ay ang pangako ni Jesus na ipapadala niya sa atin ang Comforter, at ito ay ang Holy Spirit. Paano ba natin malalaman kung nasa atin na ang Holy Spirit? Na He will convict you of our sins. Kung dati napakadali natin magkasala, kapag ikaw ay naligtas na, mayroong palaging nagpapaalala sa iyo sa mga bagay na dapat at hindi mo na dapat gawin. Yes, mayroong tayong free will. Kaya naman ang Holy Spirit ay patuloy tayong bibigyan ng conviction about the sins and temptations na dumarating sa atin. And we have to make a choice to say yes or no sa sin or temptation na ito. Kapag tayo naman ay nahulog na sa kasalanan, ang Holy Spirit naman ang magbibigay sa atin ng conviction to repent from our sins. Pangalawa, the Holy Spirit will give us peace, comfort, and wisdom. Kapag tayo ay dadaan sa mga mabibigat na problema, siya ang gumagawa ng paraan kung paano tayo magkakaroon ng peace and comfort sa gitna ng mga challenges na ito. Ang Holy Spirit din ang magpapaalala sa atin na tayo ay dapat lumapit at magtiwala sa ating mabuti at mapagmahal na Diyos. Sa pagtatapos, marami pang ibang mga signs para malaman kung tayo ba ay totoong ligtas na. Ngunit itong ating mga napag-usapan ay napaka-essential to assure na tayo ay totoong may Kristo na sa puso, at kapag tayo ay namatay, sa heaven ang ating punta. Sa pagkakataon na ikaw ay magkakaroon ng doubt sa iyong salvation, balikan mo lang ang lahat ng mga ito. Lagi mo tatandaan ang pananampalataya at pagmamahal natin sa ating Panginoon ang magpapatunay na tayo ay tunay na anak niya. Kung sa tingin mo, kapatid, na wala ka pa talagang personal na relationship sa ating Panginoon, mayroon akong good news sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Nag-aantay lang ang ating Panginoon na ikaw ay lumapit sa Kanya. Panoorin mo yung link sa description ng video na ito para mas maunawaan mo ang patungkol sa salvation. Kung ikaw ay mayroong tanong, suggestion o topic na gusto mong pag-usapan, ilagay mo lang sa comment section. Always remember, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Muli, ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. All glory and honor to our Lord Jesus Christ. God bless.